Sugaton sa masipagpakpak, Pastor Akot. Okay, praise the Lord. May yung udto sa tanan. Kaya ako din gi-welcome ang mga natay isa diri nga sa kauban ni isang si Jane. Ha? Manunog? Okay, welcome Jane sa atong sa fellowship. Asa magaling ko, David? Aw, naay, layo mo kay ko gitanawan na ako sa likod. Welcome. Welcome, Jean. So, okay, so, dili ta maglangan adto ta sa atong pagpamalandong sa pulong sa Ginoo. Akong gihangyo ang audio nga i-plus ang Proverbs chapter 20 verse 7. Kay akong gihangyan tanan nga manindog. Kay atong basahon og dungan. Kay atong basahon og dungan, ready, basa. The just man walketh in his integrity. His children are blessed after him. Ang Ginoo magpanalangin sa pulo, mag-amputap. Sa makausapa mong dalaygon ug balaan mo nga Dios ining matahom Ginoo nga kautuhon. Nagpasalamat kami kanimo nga ikaw Ginoo tugot nga diin kami Ginoo makasilibrar sa mga adlaw sa mga tatay. Salamat o Dios nga ang honor sa mga tatay amo gyung makuha amahan. Ug salamat usab sa balang espiritu nga imong ipakanaog aron Ginoo mo'y magministeryo sa amoa. Nagtuo ako Dios nga ang imo mga pulong imuha busa Ginoo kining ubos nimong alagad himuon lang nimong agianan sa gusto nimong ipaabot. Walay mo gawas sa akong ba o Dios hangtod kini imong pagagamhan o maugad. So salamat Holy Spirit. Ikaw Ginoo makapamuhat karon sa among taliwala in Jesus name. Amen. Okay, makapalingkod ta uban sa presensya sa Ginoo. The book of Proverbs written by Solomon, no? King Solomon. Ingon siya, the just man walketh in his integrity. Children are blessed after him. So, adlaw man sa mga tatay karon, no? Adlaw sa mga tatay ang usa ka amahan nga Diosnon kuan dili ini siya basta-basta lang atong dili maayong pagtagad, no? Ingon sa diha, godly father teach his children to know, love and obey. So, ang usa ka Diosnon nga amahan. Pahingan tag Diosnon. Pero ang siguro mag-review lang ta sa gamay. Unsaon man pagka Diosnon sa usa ka tawo? No. Daghan mang relihiyoso pero dili Diosnon. Una sa tanan mahimong Diosnon ang tao kung makailag yun, makabaton gyud kanang gitawag og personal encounter with God. Before ta moadto sa atong message. Kay ang atong message is about godly father, but how to become a godly father. Because dili man kita mahimong godly. Ang usa ka tawo dili mahimong godly, maggikan man sa young people, paingon sa pinakahamtong dili mahimong godly, hangtod ma-encounter niya ang Ginoo personally. So, it's a long process to become godly. No, I know nga taas kay nga proseso ang pagkahimong Diosnon. Kay magsugod ni siya sa pinaka-basic nga knowledge about sa Ginoo. Una, makabaton kitag tinuod nga relationship with God. Then after that, mahimotang ingon na dayon sa 2 Corinthians 5:17, if anyone be in Christ, he is a new creation. All things will pass away and new things will come. So, panahon sa pagdawat nato sa Ginoo, diha magsugod ang proseso nga mahimutang godly, mga tatay, no? So, paghimo og godly, para nako it's a long process. You need to sit down during Sunday school. Sit down knowing God, knowing Jesus Christ, knowing God the Father, knowing the Holy Spirit, knowing the doctrine of salvation, knowing the doctrines of obedience. So daghan kay ta aron mahimutang godly. Because ang godly people,
dili mahimong magpuyo nga godly without knowledge about sa standard sa Ginoo. Amen? Did you agree with me, mga patay? Lahat, taas kay nga proseso ng pagkagadli. No? So, ang atong pagtuon karon sa pulong sa Ginoo, kay natunong man sa mga father, mingon siya, the just man walketh in his integrity, his children are blessed after him. Kung atong ilisda ng just man, the godly man walketh in his integrity. Ang Diyos nun nga tao, mulakaw sa iyang diha sa pagka-Diyos nun. Number 1, mingon siya, unsay buhaton sa usa ka godly people. Godly nga father. Train up, Proverbs chapter 22, verse 6. Train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Godly father lead his family to God. So, tanawa, sa na to pag-lead, mga tatay, kung a godly father leads his family to God, iyang i-lead ang iyang mga anak, ang atong mga anak dito sa Ginoo, then how can we lead if we don't have knowledge about God? Now, mga tatay, usaw na to pag-lead. Kung wa tay knowledge sa Ginoo. Kay knowing God, this a long process. Kaila kita nga God is our creator, God is the owner of our lives, God is our provider, God is our protector, He is our shepherd. So, He is everything to us. So, dapat ang kan mga ginikanan makailag yun sa Dios parang matudluan ang nasa atong likod ng mga young people. Kay unsay atong itudlo, unsay atong ilid sa atong mga tatay, unsay atong ilid sa atong mga anak, kung wata kay balo unsay atong ilid. Wata kay balo unsaon nga kung dinhi mo sa atong Miyerkules the message about obedience, no, ni CJ. Empowerment of obedience. Then how can we empower? How can we lead our children to be obedience? No, so dako king trabaho mga father to lead our children. Dili gyud ordinary being father. Dili ordinaryo being usa ka papa. Dili gyud ordinaryo ang usa ka papa, no? Nawala man. Aki naraman na diha, no? So ang usa ka papa dili ordinaryo. A godly father lead his family will. Ipabalik ko nung dilyander na wala. So ang usa ka godly father teaches his children to know, love, and obey the Lord. Saan to pag ila? Saan to pagkahibalo di sa Ginoo? Mo ni trabaho sa father teaches his children to know, pag ila sa Ginoo. Pagkadakong trabaho na sa mga tatay. Dili na to pwede tatay isalig na to atong mga anak sa lain. Kita gyud. The first kanang maayo gyud nga mutudlo kita. Mo nang kung napa may mga butang nga wala kay nato masabti sa atong pagkamahan, being godly father, insan to know love. Unsa to pagyugugma? Kung sa balay pa lang pirmel galali sa atong asawa. No? Saan to pag-ila nga saan to pag-introduce ang love? Saan to pag-introduce ang love sa atong sa Ginoo? Thou shalt love the Lord thy God with all thine heart, with all thine mind. Nga kita mismo dili kay taganan mo simba, mga tatay. Ato amang gini karon, no? So, ngulid ta sa atong mga anak in the way nga Diyos nun. So kinahanglan gid tang makahibalo og unsa ang love, unsa ang obedience. Remember sa dihang si Prophet Samuel nagsugo kang King Saul nga patyon ang tanang kontra niya nga mga Amalekites ang iyang gibilin si Agag. Si Agag iyang gibilin din mingon siya amo man yung gibili na mo ning mga gwapo kayo, mga tambok kayo, mga mananap kay amo ning ihalad sa ingon sa Ginoo.
ingon ang Ginoo in 1 Samuel chapter 15 verse 22. Obedience is better than sacrifice. Then how can we teach our children? Father, no? If kita mismo wala ta nag-practice o tinuod nga obedience. So it's very hard to become a father. Para nako dili gyud sayon ang pagkaamahan. Kita naka-obserbar man ta, natiguang naman ta pero sa atong mga ginikanan kaniadto nakakita kita sa atong papa nga di sayon tong ilang gibuhat sa tua. No? Mga parents, mga nanay na dili day lalim ning trabaho sa usa ka amahan. Kanang pagpaila lang nato sa kanang pagkamatarong, pagpuyo ug matarong nga dili mo compromise aning kalibutana. Lisod na kay na. Amen, mga parents. Kita man gyud talan-ahon man gud. No, leads. The number 2. Ang number 1 ana nga kwan ang benefits sa atong mo leads ta children grow with a strong spiritual foundation and knowledge of God. So kung ato silang ma-lead kung ato silang malid pag-ayo sa pagkahibalo diha sa love ug obey ang benepisyo sa mga bata, mahimo silang lig-on sa espirituhanon nga foundation and knowledge of God. So dako di kay impact ang mga tatay kung matudluan ginato siya og tarong. Amen. So ang ikaduha ningon siya sa Ephesians chapter 6 verse 4, and ye fathers provoke not your children to wrath, but bring them up in the nurture and abomination of the Lord. So ang number 2, a godly father provide loving guidance. So dili ginato pasukon ato mga anak, no? Pero sugsugan ra bagi kay tang mga amahan. Sugsugan kayo. Di na lang taman masangil kay ako kapag sugsugan ginako kayo. No? Pero maglingaw-lingaw naman po ning dilyan. Ako siyang pasukon pag human kan siya nga ningon ra ba siya ingon ra bang Bible nga dili pasukon ang bata, di ko pasukon ang anak. Kung ipasuko ta balay ka nga duwa ra niya tua. No? So pero ingon ang baan siya, ang godly father provides loving guidance. Pag iyong loving guidance kanang atong the way nga atong ikwan atong mga anak true love mo nang ang atong mga anak bisag usay masipyat man gid putang mga tatay pero gumikan sa atong pagdani nila pag-guide nato with love makaingon gid sila maayo gid akong papa. Kinsa may mga anak diri nga maingon akong papa dili wa gid mi i-guide by love, gipatas kamot nga i-guide og love, di ba? I-guide tag love mga. So ang usa ka godly father maayo gid kay nga mo kanang giya sa iyang mga anak to a loving way. Kanang bunal love na? Love ng bunal? Ha? Mga people bunal na? Love na no? Love ng bunal. Love hug. Praise the Lord. Amen. Okay, so ang scourge, ingon ang Bible, ang pagbunal is a sign of love. Kay bisan ingon ang Bible, ang Ginoo mo kung dili man kuno tabunalan mga sa atong mga anak, kung dili tabunalan sa atong tatay, we are bastard. Dili ta anak. Amen. So ang paggiya sa atong mga ginikanan, apil ginang bunal. Kay miingon naman ang pulong sa Ginoo, use a rod of iron. Usay ang atong pagdalag stricto, usay ang anak dili kasabot, but we atong pagdala sa ilaha develop nato ang ilang character. So by loving way, love gyud. Mo nang dunay gitudlo sa kanang parentalhood nga kanang training, no? Ingon siya kung mubunal daw ta sa atong mga anak kanang dili na ta masuko.
makabunal tag dili na masuko. So, ingon ang dili na ta masuko mo bunal. Pero dili gid mahitabog wala masuko bunal gid ayo, no? So, pero ingon siya is loving guidance. Kay kanang pagbunal na to because we love our children. I-guide na to siya hantod sa insakto nga dalan. Kay kung dili na to ma-straight ang atong anak, lisod na kayo. So i-guide na to siya og sakto nga pag-guide. Ang benepisyo ana nga ato siyang magkuan og loving guidance, children develop character, self-control and godly values. So kung ang atong anak gikuan na to sa panang mahigugmaon nga paggiya, mo develop siya og character. So mga parents, murag wa naman siguro gagmay ani, no? Sa aning mga anak ani kang kuan na lang kang atinado, no? Then apo, kanang apo apil ginikana na dili na inyuhan na, no? Pero apil gyud punta. Then napay mga gagmay diri. We need to guide sa atong children and we will guide them into a loving way. Dili nang inisog kayo, pamura na tag tiger, no? I meet kanang different kind of kanang anak. He's got me about anang kan lagi gugma sa ginikanan. Murag dili nagigugma na pastor ng bisag unsay hawiran sa papa ipuspos. Murag mamatay naman niya to pastor. Murag lisod kayo kuanon. Pero as a father, as a godly father, dili pud ta pareha ato. Amen. I-guide na to atong anak into a loving way. Kinahanglan kita guidance. Pero unsaon lagi na to pag-guide? Kung wala pud ta ani, mga parents, mga father, naman diri ang saktong tudlo. Amen. Naman diri. Kinahanglan muobey ta sa kung muobey ta sa Ginoo, sa may atong itudlo, ayaw mo simba panahon sa Domingo. Ayaw mo og ampo. Ayaw mo basag Bible. Mga nato itudlo is a loving way. Atong tudluan sila to read the Bible because ang Biblia is the best nga giya gina nato. Labi na tanan. Mao na pinaka the best nga giya sa mga bata nga mo grow sila. Mo develop ang ilang character. Nga mahimo silang pasensyoso, mahimo ma-develop ang fruit of the Holy Spirit. Nasa panahon nga awayon sila, gentle lang gihapon siya kay ato sang gitudluan. Nga og awayon ka, ay lang pugbalos. Kung pwedeng mo likay lang yun. No? Pero, mayon kita basta unha na, inana man tan, pero kita lahi atong tudlo, no, lahi, dili sa biblical way. Kaya ingon ko basta maagwanta pa, parang dili lang sa una, yan basta maagwanta pa, ayaw gigbalos. Pero di na ganit maagwanta, ayaw lang po og kanang mapalian. Kanang dili masumbagon, dili. Kung dili tiyan, ayaw diri kay masumbong ta diri yan. No, pero maagwanta pa yan, kuan ka ng likay sa gyud. Maunay siguro sayop dili para nako dili sayop nga tudluan natong anak to have self-defense. Pero tudluan ginato nato asa dapit sumbagon. Kay og dili mga pangag niya ang nindot nga kuan itudlo so nga pag maagwanta pa lang. Kaya ang ina ko diyan basta makalikay palikay pero maipit na ka. Wa nagi kadaganan. Ay lang panumbag og naong. Manang si Dilian nasa classmate sa una sa Zion sa Tiyan gisumbag. Sa Tiyan gisumbag akong tudlo ayaw panumbag diri. Diri lang. No, so mao na siya. Pero ang ako gingkuan nga kutob sa mahimo.
Kung pwede lang ay gyud balos. Show love. Okay, so, ang atong mga anak mo develop og character kung ato silang mag-guide og ayo. Then maka-develop sa self-control kung ato silang mag-guide og ayo. Nga mayon dili man maayo nang mubalos ta. Kay vengeance is not ours. Vengeance belongs to the Lord. Kung ato gid silang matudloag ayo, di-develop godly values. Labi na kung timasa tag Bible, ang atong itudlo nasa Bible, do not kill, do not steal. So, kana nga mga pulong sa Ginoo, matudlo na to nila nga dili gid maayo mangaway, ma-develop na nila. Dayon, pag-develop nila, mahimo na silang maayo nga mga katawhan diha sa katilingban. In number 3, mingon siya, be ye followers, in 1 Corinthians chapter 11 verse 1, be ye followers of me, even as I also am of Christ. No, so, ang number 3 means a godly father sets godly example. Bukat-bukat na. Ganina, mugay ta in loving way. Karon, mingon siya, a godly father sets godly example. So, kita gay mag-sit og mga Diyos nun, nga mga pangbuhaton. Kita gi magunag. Ali na mo, magampo na ta. Amen. That is godly practice. Oy, ali na, magbasa na tag Bible. Magdevotional ta. Dapat kita ang amahan maguna-una ni. Godly. Godly example. Oy, manimba na ta kay Domingo na karon. Amen. Pag-ilis na mo, andaman ninyo ang inyong isuot ugma. Sabado pa lang, mga anak, andaman ninyo ang inyong isuot ugma. Tarbaho din is amahan. No, tarbaho sa amahan. So, musitag mga maayong example. Dayon, of course, sa una, labi na kung nagdako ta sa kalibutan, ang atong kinabuhi sa una lahi, jud. Amen? Mga tatay, lahi gyud. Ang atong kinabuhi sa una, naginang mga ginagmay nga mga sa una nga mga butang nga dili kay mutan sa Ginoo. Sa una, siguro sa tuwa karon, kung napa man gani nagbisyo, this is not godly example. Sa una, sugoon atong anak og palit og sigarilyo, sugoon og palit og kanang kuan grande, mata dili na. Dayon tuguon og tuba. Karon dili na. Amen. A godly father sets example. So dili na ta magpakita nila nga manigrilyo ta, mo inom ta. No, so labi na kung napay mamulang, hiktan ba, mulang, that is not godly example. Dayon mo sayag sweltres. Di na godly example. Ato na lang gining kanon, no? Kay musit man tag example. Tanan nga mga dili iya Diyos nun. So ang Diyos nun nga mga bulhaton para nang magbasa sa Bible, ipakita nato na kitay mag-una-unag basa sa Bible. Ipakita nato may magampo ta. Ipakita nato unsaon nato pag-itiman ang atong asawa. Amen. Godly example. Kay kita may magkuan kay ang mga anak musunod na sila kung unsay ilang gipakita sa atong asawa. Ang ako nakita sa akong papa, akong mama sa una, nga makaingon gyud ko mayo ni sundon. Kay kato akong papa, bisan sa atong away, di tumbalos. Then dili man to palahubog ko na akong papa. Di po to palahubog kong papa. Tumukan ka nang makita na ng mga kuan dili to. Dayon, pero ang balito sila, akong mama mo inom. Pero dili po nang, mukan ka nang daghang kayo, kanang mahubog bitaw kayo, anak. Pero kung mabikil to akong mama sa akong papa, awayon akong papa di ito magtingog. Then, kanang makakita mi sa among mga anak, mama, papa mo itong tingog. So, that is godly, set example of godly character. Ako gito makita sa papa, kusi-kusi untong mama, tiki mo balos. Muana to papa.
Labi nang ka nang magsilos-silos na. Kay mo silos-silos, masilos, magining asawa. Mingos pa pag, diya, baka lang ka diha. Uy, natigulang na lang hinuunta. Kay makadumdum ko sa karakter sa akong papa. Dili man po tumutingo kung dili ko hiton. Then usa nga kinaiya sa akong papa nga kanang hulaman og butang nga dili kabaw maningil og uli. Murag nila pud maayo no. Di ito kabalo maningil og asa na tong iyang kuan ring ipapauli, wala. So, pero ang ako nakita sa akong papa nga iyang gipakita kanang iyang gitudlo sa muha nga di gyud mo mangaway. Dayon kaning at kining mga bata pata kay matrubol man gyud. Imbis kay labanan kita na mo na bunalan. So, he sets example nga dili gid maayo nga ang usa ka amahan dapat dili gid mulaban sa anak. Sets example mao kita ko nakita sa akong papa. Kay mao tay kung muingon jud ko nga ang model nako sa akong kanang pagdala sa akong pamilya gimodel ginako sa akong papa. Kay nakita ginako nga maayo. So kita pod mga amahan, kung mao nay makita sa atong mga anak, mao gyud ilang taon. Ug mao toy among gitan-aw pirmi, namatay pud ako magulang isa nga lalaki. Bisan unsaon pud to kan dili gid pud to kay mao among nakita sa among papa. Giunsa niya paglab ang among mama. Mao among nakita giunsa niya paglab among mama. So, mo nang kami, among gisunod dito na mo. Nga, kanang respeto sa asawa. Unsa na mo paglab. Kaya mo na masunod sa ginikana. Mo na masunod sa atong mga anak. So, mo nang, ang wala lang nako, kanang gikuha, gikurikan lang to nako gamay, nga ang mga bata sa una, di man gid katubag nila. Bawal mo tubag yun. Manang pagsidilya na, tubag yan basta sa panahon ng sakto. Doon na argumento sa pamilya. I set examples kay normal na siya. So, kinahanglan mga papa, kay ang benepisyo nga mag-set godly example, children learn integrity. Mahimong matinud-anon yun ang mga anak. Then mahimo pong kanang ligdong matinud-anon o mapaobsanon. Then, obedience to sa Ginoo. Upat ka mga butang kung musit gitag sakto nga godly nga example, ang atong mga anak ligdong. Kanang pagkaligdong kanang naagi kay gitawag og saktong pamatasan. Katong akong late father, mao gito kong lantawon, permi. Nga kinahanglan nga ligdong ka, kinahanglan matinud-anon ka. No? Labi na kung relationship between opposite sex. Ang gitudlo gyud sa akong papa, paminaw mga young people, do not abuse opposite sex. Mao giti kanang Dios nun nga tambag. Mo nang naglakaw gyud ko nga ang taas kay akong respeto pag babae. Kay gasit siya example bin ako pong igsuon puro pud unom pud kabuk babae. Unom kabuk din akong hunahuna pag binuangan akong igsuong babae, mapatay magina ko ng laki. Mao na yamong kan, sakat akong late nga kanang brother. Kana pang pagkaligdong, pagkamatinud-anon. Mao to yamong kan yun. Nasunod to namo sa among father. Nasunod to namo. So, muhimo tang kanang obedience. Na may role sa pamilya. Akong papa na to'y roles. Pag maglaag ka, pag tawgon ka, katulor ka sipol, pag wala ka bunal na.
So mao na imong ka, I learn obedience. Pag sipol sa akong papa kay mao man to'y sugo. Lupad na, nadagan yun. Mao nang sakto ang Bible. Ingon ang Bible, ang anak sa Ginoo makarecognize sa tingog sa Dios. Daghan kay klase-klaseng sipol kanang sitsit. Ma-recognize ginako ang sitsit sa akong papa. Magkapariha-pariha raman ta gina. Pero pag sit-sit na sa kong papa, si papa to. Karatil na ginagdagan. Pero katulo raman god. Pila ra ko ng katulo, og tuwa ka, og dinhi, og dito sa Jollibee, ang kwan. Oy, sa baryo sa una madungog. Sa baryo sa una madungog, kay wala pa man ang TV, wala pa may banha. Makarilit kining mga kwan ani. Nung dinis, mga kwan, makatalit man eh. Anong sit-sit sa papa, bisag layo. Kay papa, may sit dagan na na. Lapas man yun o katulo. Na ang rules, pag mulapas, alang-alang o kisan, bunal gina siya. But I learned obedience sa akong parents. I learned to obey. No, so, mahimutang obedience sa Ginoo kung ang atong ginikanan nag-sit gyud mo example. Then usa pa gyud nga akong na-learn sa akong papa kanang sa akong papa sa unat tinuod lang. Mao na kwan. Mao na gitudlo sa akong papa. Then I learn nga sakto dito siya. That is respect sa Ginoo. Respect po sa kanang lugar. Grabe kasulim. Pero kita usay tinuod na niya itong giabot diri. Magtabi na nung pag-abot diri. Di ta kakitag tabi dito. Sit example sa upapa pag kami mga bata sa una pag simba, ginaabay kay man yabi man. Amen. So we learn godly sa Ginoo. No? So number 4. In Joshua chapter 24 verse 15, ingon siya diha, and if it seems evil unto you to serve the Lord, choose you this day whom ye will serve, whether the gods which your fathers served that were on the other side of the flood, or the gods of the Amorites in whose land ye dwell. But as for me and my house, we will serve the Lord. Number 4, a godly fathers bring stability to the home. So ang usa ka Dios nun nga amahan, mahimong mudala og ang atong pamilya stable. Kanang diha sa pagpangalaga sa Ginoo stable ta. Diha sa pamilya kanang ang relasyon nato diha sa pamilya stable. Kanang dunay unity ang pamilya. Kay pag-ingon ni Joshua, ang akong pamilya, ako ug akong pamilya, mangalagad gid mi sa Ginoo. Amen. So mausad ginatang papa, mudala gitag kanang ligon nga pamilya, dili magkatibulaag. Kung unsay atong gisunod sa pamilya, mao gina siya. Amen? Naamang kita'y roles every family. Ang roles namo sa among pamilya, ayaw pakaulawi ang atong apelido. That is stability of the family. Moro ginay, dili nako malimtan nga words sa akong papa. But pasabot, magpuyo kita nga ligon. Stable gid ang atong paruganan. Nga bahalag daghang baybay dagatan sa una pritin daghan ng bugoy. Kung kaasay kanis
mga tigulang na ni sa una, kani mga silang nung dinis, kay balo ni sa unsay baybay dagatan. Daghang kay silang mga parinti dito, pastang buang anang dagatan. Baybay. Pero stable ang among pamilya. Nagtamod gid mi sa among tanaw mi papa kay mao lagi na pero nalagi bunal. Nalagi bunal. Napil ginang bunal lagi. Kinang naagi pagpitol para mahimong stable ang family. Doon nagi pagpitol mo ng mga people ay gid mo supak-supak sa ginikanan. Nagi nay bunal. Di may tabog way bunal kay dili mahimong stable ang family nga mga lagad sa Ginoo nga straight. Dili pwede. Kay naamang ginay musod gani kag sundalo na gani kuan na gani masi-masi. Labaw nas pamilya diya na magsugod. Amen. So mahimong stable ang atong family. Mga kita nga mga leader diya sa kita mga father kay kita magdala. Malinawon ang atong pamilya pag stable ang atong relationship. Sa mga anak atong relationship stable. Mo nang si Joshua, ang ilang pamilya, kiusag yun. Kung karon pa itong panahon na, pag mayon si Joshua, pag-ilis na mo, kay simba na ta. Alas 8 ang simba, kinahanglan tuan na ta. Adto na. Amen. So, ana ang dinalan ni Joshua because he is a soldier. Inana ang dinalan ni Joshua, nganong inana iyang mga word because he is a soldier. He used kanang sinundalo nga pagdala pero wala iya mo'y kwan. O kung sa iyang kwan sa iyang pamilya mao ginay sundon. Dapat ang father mo sit gyud og role sa family. Ang kita gid papa. Di na to ipanghatag ni lain. Kita gid mga papa, mayon kita pa karong Domingo kinahanglan simba tatanan. Walay magpabil kinahanglan ang orasa to ana ta simbahan. Dapat ang papa jud. Dili gini panghatag na to sa mama kay mama daghang kay nagbuluwaton. Pag matas buntag pagkadaghan kay magluto la, magprepare. Kita igura ma assistant sa man ta pagsabalay, assistant man ta. Kita gyud magsit og para stable ang atong family. Parihatan ni Joshua. Ang leadership ni Joshua, his leadership establishes peace and order in the family. Now, doon nagikalinaw. So, mao na usa ka benepisyo. Ang benepisyo sa usa ka nagtukod tag nagdalata og stable nga ang usa ka pamilya, father nga mahimong stable ang atong family. Ang benepisyo ana, the family is united around God's truth and purpose. Unsa kay purpose sa atong kinabuhi? Unsa kay purpose sa Ginoo sa atong pamilya? Ang purpose sa atong pamilya nganong naa ka diha? Nganong naka sa Pines? Nganong naka sa Binuangan? Nganong nata sa ani nga sentro? God has a purpose sa atua, sa atong kinabuhi. Kita light, di ba? Ingon ang Ginoo, let your light so shine among men. So kita ang lighthouse. Tanang mga pamilya nga mga Kristohanon, kita ang lighthouse sa lugar. Kung ang atong pamilya nga mga Kristohano, labi na kitang nga amahan, dili ta parihan ni Joshua nga lig-on sa pagpangalagad din sa Ginoo, ang ato pong silingan, bisan pag-unsao na ito nag-istorya, dili o dili ginato na madala. The purpose, the very purpose sa atong kinabuhi, mga tatay, nganong giluwas ta, para mapakita nato ang atong kinabuhi ngadto sa atong masilingan. Si Joshua iyang gi-influence ang tibuok Israel. Iyang gisultihan kamo asa mo mga lagad. Pero ako o akong pamilya mga lagad gid mi sa Ginoo. Ang atong katang mga amahan do natay dako kay nga tas sa atong katilingban o sa atong mga, not only sa our family, but the community where we belong. Ang purpose
Nganong naa mangko? Nganong naluwas mangko? Nganong duna ko'y anak? Nganong duna ko'y asawa? Unsa kay purpose nako? Nunay dako kay nga purpose ta. Tatay. Manang we need to understand sa atong kan. Okay. Then ang ikalima, 5 minutes. Ingon ang pulong sa Ginoo. The main text that katong gibasa-basahon atong balik, the just man walketh in his integrity. His children are blessed after him. Number 5 is a godly father leaves lasting legacy. Unsa may ikabili natong ligasiya sa atong mga anak. Importante kay ang legacy. Ang Ginoo si Jesus Christ naghatag og legacy sa tuwa. Din kita pon mga tatay, unsa may ibilin nga legacy nato sa atong anak. Kanang kanang legacy kanang nagpabadlong ta sa atong pagkaamahan, bili. The legacy that I kuan sa akong father nga gibilin niya, mao gito siya kanang mao gito among nakit, mao gito akong kanunay nga pamandundungan nga kung ana gid siya ayaw gyud pagpangaway. Tas legacy. Kanang then usa pa ka legacy nga iyang gihatag sa kuha. Bahin kanang kung mamili kag para kanang life partner. Kay ingon siya kay daghan naman siya katudong wala di na maayo. Pagpili apil si ana kanang magpili og babae minsan kato dili to maayo dong. Ingon po ko nga practice pa kay kuan man kanang nasugod pa man ta sa dili maayo. Dili maayo nang imong gibuhat. Pag basta mo yun sa dili maayo. Pero sa naminyo naming duha. Kaming duha tingin siya nga dadapon ang imong uyab diri dong. Kung na maglisod magitagkuan dadon ano diri para paila-ila pod ba. Then ingon din siya kana mo insakto dong. So, kanang iyang gitudlo, that's legacy ngayong gihatag sa ato mga tatay. Ang legacy nga atong gitudlo sa atong mga anak. Mao to iyang kwan. Then ang legacy nga iyang gihatag sa ako kinahanglan magbasa Bible. Dili man to siya kwan pero himasa mo to Bible. Ang iyang kinahanglan mubasa Bible para makahibalo po mo sa tinuod. Nya kay kaning mga bata pa tagalataгаw pa man ta kanang kwan wala pa man na basa. So ang pero ang iyang kan magbasa mo Bible para makahibalo mo unsay tinuod. Mo nang pagkaluwas na nako gingnan nako siya, papagkasilpis nimo. Ngano wa makamisulti nga inani di ang way of salvation? Sa ingon bitaw kung pagbasa mo Bible. That's the legacy. So ang atong ibilin nga legacy sa atong mga anak kanang maayo nga practice para sa Diyos nun nga paglakaw. Mao na pinakanindot nga ibilin nato legacy. Mga amahan, biyaan na nato itong atong mga kinabuhi nga dili maayo. Dili na to ipakita nga manggiaway ta tubangan sa itong mga anak. Dili na siya ligasiya. Magsininggitay ta sa, magsiningkahay pa na, that is not a legacy. Dili na may bulaton sa kagadli nga father. Kinahanglan mabutang ta og legacy. Ang benefits ang benefits nga magbuhat ta og legacy, hanggang children receive a blessing of godly heritage. Imagine kung magkwantag sakto nga legacy, ang atong mga anak o atong mga apo makadawat og panalangin nga Dios nun og panulundon heritage. Ang atong mga anak pod maayo pug pamatasan. May kinsa kang apo day, apo ko ni George. Ay katong imong amahan, imong apuhan pagkabuutan nato. Pero payo katong imong apuhan na ba? Di ba lain kay nga legacy pag inana? Pero kinsa kang apo? Apo ko ni ay putan kito yung papa. That's a legacy. Grabe ito yung papa pagka so, mo to'y nang legacy sa akong papa.
Kinsa kang anak? Anak kang pidoy. Ay, kuhan kay sila. Mao na legacy nga itong mabilin mga father. No? So, alas 11 na. Tiwason ako ni. In Psalms 103 verse 13, like as a father feedeth his children, so the Lord feedeth them that fear Him. Number 6, a godly father reflects God's love. Wow. Ang usa ka Dios nun nga, Father, mahimong mo reflect na to ang agape love. That is agape love. God's love. Agape love. Diya mo reflect sa atong, mo reflect di ay. Amen? Kitang mga man, mo reflect ang God's love. He demonstrates compassion and mercy. Ang godly father, iyang i-demonstrate unsa ta ka compassionate. Amen. Unsa ta ka maluluyon. Unsa ta mo care sa atong dili care. Amen, mga father. Saon man gini, tuwa man ni karon, no? Kinahanglan kitang mo care. Pakita na to how we care our labi na gid sa atong asawa, unsa na to pag-care atong asawa. Para mo to kita sa atong anak. Ninduta gis papa, oy may kay mo atiman sa akong ni mama o. Or mao ginay akong sundon. But mga father, sa nindot kay mo reflex. No, then kanang merciful. Bisan nakasala atong anak, dako na kayo, we still merciful. Kay mingon ang Ginoo, His mercy endureth forever. Marag di naman ginangay pasayloon ning anak ka, pero may nalang doon na mong gikan sa Ginoo. Sabi na ito mga anak, mga badlungon usahay, pero kinahanglan i-show, we demonstrate compassion, we demonstrate mercy ngadto sa ilaha. Kay mao po na ilang masunod, unya puhon, pagdako na nila. Okay? So ang benepisyo ana, he gained better understanding of God's fatherly love. Ang anak, makabaton sila, makasabtan nila, pag-ayo o unsa gyud ang gugma sa langit nun nga amahan. Pinaagi nato. Amen. So, these 6 nga mga butang nga aktong gihisgutan niining kabuntagon. Una, nga ma-reflect nato ang godly father, mahimo siyang leads his family to God. Then number 2, provides loving guidance. Number 3, sets godly example. Number 4, brings stability to the home. Number 5, leaves a lasting legacy. Number 6, reflects God's love. Earthly father, godly father, kanang atong mga anak, maglantaw na sa taha. Amen? So, I know nga, it's not easy. Pero, ang ako yung, nganong inani ko karon because of my father. Maugid akong set of samples. Akong papa, dili pala hubog. Akong papa, grabe ka pagmahal sa akong mama. Akong papa, nagsit na mga kinanglang mo, mga eskwela, jud mo. That's the one. Kay wala mi na mag-eskwela, kinanglang mo human jud mo eskwela. Grabe ang kanabang motoy akong gilantaw nga ka-klase nga legacy, klase nga kinaiya sa akong papa. Motoy akong gitanaw. I know nga dili ta parehag papa. Namamangoy pa yung mga papa nga sukwahi po og kinaiya. Pero motoy nagsit na kog example sa akwa. Motoy ako perming gitanaw nga panahon og awayo ni mama di gyud mo kwan. Panahon nga kami makasala, still He's a loving Father. Motoy permin akong gitanaw. Manang ang ako gyud nga murag halos nga kanang values nga akong gikuha nga nahimo kong inani gumikan sa akong amahan. Moto siya. Nothing less, nothing more, di ko magtanaw ng uban. Ang akong papa kanunay akong gitanaw. Now, then some of character traits ang akong mama dako ko kay to sa influence sa mua. No, nga naman inato sila. Manang bisag usahay makwanta pero mga father dili pa ulahi ang tanan. Napatay mga apo.
makapausab pa ta. Amen. Akong gihang tanan nga manindog. Then again akong gitkuan ang mga father to stand before us. Then I pray for the panang mga misis ninyo. Just i-pray na to ang atong mga tatay. Hallelujah. Glory. Thank you, God. Worship your name. Worship your name, Jesus. Hallelujah. Worship your name. Hallelujah. Akong gian nyo ang tanang mga tatay nga mo ni katubangan. Hallelujah. Hallelujah. At atubang mo diri kay ako mong atubang mo diri. Atubang mo diri. Then akong gihangyo ang kung nanay mga anak, dunay asawa, paluyo mo sa ilaha.